What's up guys? So IETB, iOS News, and update muna tayo ngayon. So hindi ko na patatagalin pa. Let's go! What's up guys? This is IETB. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay yung bagong features sa iOS 17. Ito yung sa AirDrop. So ito yung tinatawag na bringing device together. So papakita ko muna sa inyo guys. So ito yon. So para makapunta tayo dyan, punta muna tayo dito sa settings, and then general, and then AirDrop. So dyan yung makikita yung bringing device together. Ayan guys. So papaliwanag ko sa inyo guys ha. So bakit natin pinag-uusapan itong bagong features ng AirDrop na to? Kasi guys, merong kumakalat ngayon sa Facebook na hindi niya naintindihan yung bagong features na to. Actually guys, yung nagpakalat nito ay taga-ibang bansa. So guys, itong post na to, nakita ko siya sa isang group dito sa Pilipinas. Sa isang group ng iOS na ginawa dito sa Pilipinas. Dito ko siya nakita. So ito yung sabi niya. Beware if you have an iPhone and have done the recent iOS 17 update. They have set a new feature called Name Drop to default to on. This allows the sharing of contact info just by bringing your phones close together. So guys, then ito yung huling-huling sinabi niya. There are other annoying changes, but this one is a security risk. Ayan. So kapag sinabi mong security risk, guys, 'di ba? So ibig sabihin niyan, guys, pwede kang ma-hack or maraming pwedeng mangyari sa device mo or ma-exploit or lumabas yung mga kung ano-ano man. Halimbawa, yung contacts mo, yung email mo, 'di ba? Or yung mga passwords mo. Yan yung security risk. So ganito guys, papaliwanag ko sa inyo na mali yung pagkakaintindi niya dito. Ganito kasi yan guys. So punta tayo dito sa AirDrop ulit. So guys, itong gamit ko, ito yung main phone ko. Ito yung iPhone 12 Pro Max. Then yung isang gamit natin ngayon is iPhone 12. Ayan. And then ito guys, balik tayo sa AirDrop. So papaliwanag ko muna sa inyo itong receiving of contacts only and everyone for 10 minutes. Guys, itong settings na to, para to sa mga iPhone na hindi naka-iOS 17. Kasi guys, yung bringing device together, sa iOS 17 lang yan. So, para makapag-AirDrop ka sa mga hindi naka-iOS 17, ito yon. Kapag ka contacts only, ibig sabihin yan guys, yung nakasave sa'yo na number, kunwari kayong mag-asawa, syempre yung number nyong dalawa nakasave sa device nyo parehas, di ba? So, kapag ka contacts only at nag-AirDrop ka, ang mangyayari dyan guys, lalabas siya doon sa AirDrop features. So, ganito yun guys. Ayan, punta tayo sa photos, and then ito, i-airdrop ko to. And then airdrop. Ayan, so dyan siya lalabas sa send copy with airdrop. So ngayon kasi guys, kaya no people found, ang ginawa ko kasi, dinilit ko yung contact information dito sa dalawang device. Ayan, so dito sa device na to, at dito, walang contact information, dinilit ko. Kaya walang lalabas talaga dyan sa send copy with airdrop. Ayan, ayan yung sa contacts only. So ito guys, paliwanag ko naman sa inyo yung everyone for 10 minutes. Yung everyone for 10 minutes, ang mangyayari dyan guys, magdi-display yung airdrop mo, or ibig sabihin na may makakakonect sa'yo, may makakapag-send sa'yo ng file, ng photo, or anything else for 10 minutes. And then after ng 10 minutes, babalik na siya sa default na contacts only. So yan yung tatlo. Siyempre, itong receiving off, ayan, understood naman na yan na naka-off siya. So, wala ka talagang marireceive. So, punta tayo ngayon sa bringing device together. Guys, yung bringing device together, ganito yan. Gagana lang yan kapag yung tuktok ng iPhone mo or yung harapan, ito sa screen, pag pinagdikit nyo yung dalawang iPhone na naka-iOS 17. Ganun na mangyayari dyan. Pag pinagdikit nyo yung tuktok ng iPhone na parehas naka-iOS 17 or pinagharap nyo sila, doon gagana yung AirDrop na bringing device together. So ito guys, tignan nyo ito maigi ha. Ganito ang mangyayari dyan. Magkakaroon ng animation yan.
Ayan. So, ayan siya guys. Ayan. So, ito hindi ko na masyado ipapakita kasi madi-display yung number ko eh. Para hindi na ako masyado mag-edit at hindi na tumagal yung pag-release ng video na to. So, tatakpan ko na lang. So, ganito yan guys. Ang mangyayari dyan, receive only and share. Ayan. So, ito yung patunay guys na hindi talaga siya security risk. Kasi, ganito yan. Kailangan mong pagdikitin yung tuktok ng dalawang iPhone na naka-iOS 17. So, ang mangyayari niyan, doon lang siya gagana. Yung name drop na yan. Kaya hindi siya security risk kasi hindi siya gagana kung magkalapit lang yung device nyo. So, ito guys, ide-demo ko muna sa inyo. So, yan guys, kahit pagdikitin ko yan, hindi yan gagana. Kasi nga, ang nakalagay dito at ang sabi na rin mismo ni Apple, ganito. Easily swap numbers with name drop, share photos, and more by holding the top of your iPhone close to another iPhone. So sila na nga may sabi na yung top ng iPhone mo, yan yung magpapagana sa bringing device together. So kahit magkalapit yan na ganyan, hindi yan mag-share ng contact information. So ito guys, ide-demo ko naman sa inyo yung share contact information. Ayan. So ito na guys, di ba? So dito, receive contact information, pwedeng receive only or not now. So ito naman, dito sa isa, since meron akong contact information dito, ayan, tatakpan ko lang yung number. Ayan. Meron kang setting dito na receive only or share. Ayan. So ang gagawin natin dito guys, i-share natin. Pipindutin natin yung share. Pag pinindot ko yung share, itong contact information ko, mapupunta na siya doon sa kabilang device. So, ibig sabihin, hindi siya automatic na mapupunta agad doon sa kabilang device. Kasi meron pang confirmation, which is yung share or receive only. So, ito i-share ko na ha. So, ayan. So, since sharing na tayo, ayan. So, ayan na guys. So, na-receive na siya dito sa kabilang device. Kasi, pinindot ko na yung share. Kaya na-receive siya sa kabilang device. So, ayan. Hindi talaga siya security risk. Kasi nga, hindi siya automatic. Saka guys, kailangan nyo pang pagdikitin yung top ng dalawang device na naka-iOS 17. Saka pwede nyo namang i-off yan eh. Kaya hindi rin siya security risk talaga. Saka kalokohan talaga guys, mali lang talaga yung pagkakaintindi. Hindi talaga siya security risk. Kasi guys, ganito yan. Kapag naka-off yung screen ng isa dito, para ito, i-off ko yung screen nito, and then pagdikitin natin yan, ayan guys, hindi rin gagana. Ayan, hindi rin talaga gagana. Kaya, wala talagang security risk dito. Maliwanag na hindi lang talaga naintindihan yung features nitong AirDrop na bringing device together. Kaya yan guys, so wag kayong basta-basta maniniwala sa mga kumakalat, lalong-lalo na pagka iPhone. Kasi guys, usually sa mga user guys, hindi nila masyado naiintindihan yung bagong features ni Apple. Akala nila agad security risk na agad or maha-harm agad yung phone nila. Kasi guys, ganito yan eh. Walang maglalabas ng features na maha-harm yung phone mo. Kahit Android device pa yan guys, hindi sila maglalabas ng ikapapahamak mo. Kasi guys, pwede silang mademanda kapag ka ganun. Kaya talagang hindi nila ilalabas kung sa tingin nilang mapapahamak ka dyan or ma-share yung contact information mo. Kasi kung ang pag-uusapan natin yung name drop, oo, talagang naka-default to on siya. Pero hindi ibig sabihin nun na ma-share mo agad or once na nagkadikit yung dalawang device, is mapupunta agad yung contacts nito papunta sa isang device. Kasi nga, kailangan mo pang i-confirm kung receive only or share. So yun guys, so kung nagustuhan nyo itong topic natin ngayon, follow nyo na lang ako dito sa FB ko, sa TikTok ko, and sa YouTube ko. So i-search nyo lang itong Israel Evangelista TV. And i-share nyo na rin itong video na to para maging aware yung ibang iOS user dito sa Pilipinas. So hanggang dito na lang guys. See you on my next video.